Magandang gabi, kaibigan. Ang mambabarang ay nakapagsasabog ng lagim sa pamamagitan ng insekto. Subalit, lubhamang mabagsik ang kapangyarihan ng barang. Mayroon din mabisang pangontra rito sa malagim na paraan. Narito ang unang bahagi ng makapangalisag balahibong kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang Barang. Sa isa na namang gabi ng lagi. Ang braso ko! Itay! Aray ko! Itay! Roma! Roma! Kuya Chris! Tay! Tulungan niyo ako! Oh, bakit parang takot na takot ka, anak? Oo nga. At bakit hawak mo ang braso mo na parang namimilipit ka sa sakit? Napakasakit ng braso ko, kuya! Ha? Nauntog ka ba? Hindi po, Itay. May bubuyog po na kumagat sa braso ko. Bubuyog? Malaking bubuyog yun, kuya. Parang may kamandagang kagat ng insekto yun. Grabe ang sakit ng braso ko. Baka kailangan ipadoktor natin ang kapatid mo, Chris. Sobrang kirot ng braso ko, kuya. Tay! Mamamatay na yata ako sa sobrang sakit! Bakit po kayo napailing, Dok? Nasuri na namin dito sa ospital ang pasyente. Doktor, ano pong sakit ng kapatid ko? Wala akong makitang karamdaman niya, maliban sa maliit na sugat sa kanyang braso. Kung wala pong sakit ang anak ko, bakit sumasakit ng matinding kanyang braso na nakagat na insekto? Inay! Parang gumagalaw ang tubig sa planggana na pinaglubugan niyo ng litrato ni Roma. Walang problema, Mara. Sabi niyo ho, nararamdaman yung nagpapagamot siya. Kaya nga nagsagawa ako ng ritual at orasyon. Baka ho magamot si Roma ng doktor. Bakit ho kayo napangisi, Inay? Habang nakalubog ang litrato ni Roma sa tubig na inorasyonan ko, walang kagalingan ng sakit ng kaibigan mo. Hindi ko na ho siya kaibigan. Naging malapit kayo sa isa't isa nang mapalipat tayo sa barangay na ito. Oo. Naging magkatropa kami nung una dahil akala ko okay siyang kaibigan. Pero mula nang laitin niya ako, itinuring ko na siyang kaaway. Kaya nga pinarusahan ko siya. Yun lang ho dapat sa kanya. Kahit sino ang gumawa ng masama sa atin, parurusahan ko, anak. Alam ko naman ang magagawa niyo yun, Inay. Parurusahan ko sa pamamagitan ng kapangyarihan ko bilang isang mambabarang. Sa ilalim ng puting ilaw. Mara! Ha? Ilyo? Nini? Masaya ka yata. May naalala lang akong joke. Wah, baka naman kayo na ni Chris. Ikaw naman. Nini, sa lahat ng tibo na kilala ko, ikaw ang adelantada. Uwe, Paano magiging kami ni Chris hindi naman naliligaw sa akin ang kaibigan niyong yon? Oh, hindi pa ba? Noong nakaraang linggo, nasabi mo sa amin na crush mo si Chris. Di ba? Ilo, mga kapitbahay ko kayo ni Nini. Kaya hindi ako nagkakaila sa inyo. totoo bang
May gusto ka kay Chris? Totoo. Oh, Pero, hindi ko maiparamdam sa kanya dahil... Dahil inookray ka ni Roma. Ilyo... Nakita namin ni Elio nung palihimong kuna ng litrato si Roma. Nagtaka nga kami eh. Dahil matapos kang okray ni Roma, palihim mo siyang pinicturan. Oo nga, di ba? Teka, Sinabi ko. wala ba kayong nabalitaan tungkol kay Roma? Nabalitaan na ano? No, Balita ko, nagkasakit siya. Mara, hindi karaniwan ang sakit ni Roma. Alam ko, inay. Kasalanan niya kaya nagkasakit siya. Nilait ka niya. Di ko malilimot ang sinabi ni Roma sa akin. Ano, Mara? Crush mo, Kuya Chris ko? Oo, Roma. Noong pang nakaraang buwan na nakilala kong kapatid mo, naging crush ko na siya. Ipinaalam ko sa'yo para wala kang masabi sa akin. May masasabi ako sa'yo. Okay lang sa'yo na maging kami ng kuya mo? Hindi. Ay, akala ko okay lang sa'yo na magkagusto ako kay Chris kasi napangiti ka. Ang tapang naman ng apag mo. Pangtao ang utol ko, oy. Tao naman ako ah. Yan ang akala mo. Ano bang tingin mo sa akin? Ano pa? Edi unggoy. Kasi mas matangos pa sa ilong mong nguso mo. Pinagtawanan ako ng marami nang laitin ako ni Roma. Kaya sinumbong ko siya sa inyo, inay. Dapat lang magsumbong ka sa akin, Mara. Hindi kita inampun ng maulila ka sa mga magulang mo para apihin ka lamang ng iba. Alam ko naman kung matutulungan niyo ako eh. Sabi ko nga sa'yo, kapag may nang-api sa'yo, ipaalam mo agad sa akin. At ako na bahalang gumante para sa'yo. Hindi ko nakakalimutan yan, inay. Hindi ko malilimutan ang sinabi ni Roma na mukha akong unggoy. Huwag kang maniwala sa kanya. Pero totoong pangit ako, inay. Matulis ang nguso. Sarat ang ilong. Mukhang unggoy. Tama na. Tumahan ka na, Mara. At pagbabayaran ng Romang yon ang pananakit niya sa damdamin mo. Parurusahan ko siya hanggang sa mamatay siya. Itay, nang ilabas niyo po ako sa ospital, namagana ang braso ko. Lalong tumindi ang sakit. gagaling ka rin, Roma. Baliwala po yung mga gamot na nireseta sa akin ng doktor. Huwag kang mag-alala, anak. Lalapit ako sa faith healer. Faith healer po. Baka kaya lalong gumagrabe ang sugat mo sa braso. Baka nababarang ka, anak. Nababarang po ako. Mang Lino, bakit po kayo napatango-tango nang hugutin yung isang card sa binalasan yung baraha? Malalaman na natin ang sakit ng kapatid mo, Chris. Unti-unti mo nang inilalantad ang baraha, Lino. Oo, Mang Nelio. Nababasa ko... Ha? Ba? Mang Lino, bakit po nun lalaki ang mata nyo? At bakit ka napailing? Mang Nelio, tamang hinala nyo. Ha? Ang anak niyong si Roma ay binabarang. Oh? Bago umalis si Mang Nelio at Chris, halos mapaluwa silang mag-ama sa pakikausap. Natulungan ko sila. Hindi ko sila masisisi. Nasa panganibang buhay ng kapamilya nila. Sino mang maging biktima ng pambabarang ay may hirapan sa matinding kirot hanggang sa mamatay. Ay nako, naaawa ko sa mga kabarangay ko kaya tutulungan ko sila.
Ililigtas ko ang buhay ng kapamilya nila. Gagawin kong lahat ng nalalaman ko bilang faith healer para makilala ko kung sino ang nambabarang na nagpapahirap kay Roma. Ito. Babalasahin ko ang aking baraha. At kapag nalantad sa akin kung sinong mambabarang, patitigilin ko siya sa pagpapahirap sa kanyang biktima. Nang balasahin ko ang aking baraha, may nagliparang mga bubuyog sa harap ng bintana ng kwarto ko. Ano? Hindi lang makapasok ang mga insekto sa bintanang salamin. Teka. Kailangan maisara kong pinto. Malamang naramdaman na ng mababarang ang pagsisikap kong matulungan ng kanyang biktima. At akong kanyang pagbubuntunan ng galit niya at pagsik ng kanyang kapangyarihan. Ako ang babarangin niya, ha? Bago ko naisara ang pinto, may isang bubuyog na nakapasok at kumagat sa bato ko. Nakagat ako ng insekto kahit may pangontra na ako sa barang. Palatandaan lang na mapagsik ang kapangyarihan ng mambabar. Lalong tumitinding pananakit ng bato ko. Sumisikid hanggang sa utak kong kirot. Ang sakit. Hindi. Mamamatay na yata ako sa matinding kirot ng bato ko. Nay? Huwag mo akong abalahin, Mara. Nagsasagawa ko ng ritual at orasyon. Bakit ganito yata kayo? Talagang nagngingit-ngit ako. Sa akin ho? Walang dahilan para maggit-git ako sa'yo, Mara. Ano ang ikinagagalit niyo? Naramdaman kong may kumukontra sa kapangyarihan ko. Nang magsagawa ko na ritual, nabanaagan ko sa tubig ang isang lalaking faith healer. Faith healer ho? May kaalaman siyang ginagamit para kontrahin ang kapangyarihan ko. Ngunit hindi siya magtatagumpay sa pagkalaban sa akin. Inay, gumalaw ang tubig sa planggana. Yan. Umepekto na ang inusal kong orasyon. Parurusahan kong faith healer na kumakalaban sa akin. Pahihirapan ko siya hanggang mamatay. Mga tanod! Kapitana! Alisto kayo sa pagronda! At talasan ninyo ang inyong mga mata! Lalo na ikaw, Tinoy! Okay, Kapitana. Susuyurin namin ang mga kasama ko kahit ang bukana ng gubat. Gabi-gabi! Sisiguruhin natin na walang mangyayaring masama dito sa ating barangay! Ha! Parang may sumigaw! Kapitana! Tila sa bahay ng faith healer na si Lino nang galing ang sigaw. Parang boses gaya ni Lino! Baka may nangyaring masama sa kanya. Sumunod kayo sa akin! Puntahan natin si Lino! O sige, Kapitana! Kasunod mo kami! Dali! O tara na, bilisan nyo, dali! Madali kayo! Kung may masamang nangyari sa faith healer, Ha? baka hindi na natin siya abutang buhay! Bakit po tuwang-tuwa kayo? Siguradong abot impyerno ang pagsisisi ng faith healer na kumontra sa kapangyarihan ko, Mara. Ano ang ibig niyo sabihin? May karunungan siya. Batid niya ang mabisang pangontra sa mga kaalaman ko. Ngunit walang karaniwang tao ang makahihigit sa bagsik ng kapangyarihan ng isang mambabarang. May tao sa labas ng bakuran natin. Dalawa sila. Tumakbo sila papalayo. Para namumukhaan ko sila. Sino sila, Mara? Nay! Sabihin mo kung sino ang dalawang taong nanggaling sa bakuran natin. Walang ibang dapat makaalam sa aking lihim. Sino mang makaalam na isa akong mambabarang, dapat mamatay! Tulong! Tulungan niyo ako!
Lino! Kapitana, salamat dumating kayo ng mga tanod mo. Lino, napaano ka? Bakit ka gumagapang sa sahig? May bubuyog na kumagat sa bato ko. Ha? Bubuyog lang, Lino? Hindi ho karaniwang insektong bubuyog na kumagat sa akin, Kapitana. Hala? Masidhi at sumisigid ang kirot sa bato ko. Kaya ako nabuwal. Hindi ako makatayo. Hindi ako makalakad sa sobrang sakit ng bato ko. Tulungan niyo naman ako. Isusugod ka namin sa ospital. Huwag! Huwag niyong dadalhin sa ospital. Nahihirapan kang huminga? Ikuha niyo akong tubig. Tubig? Tubig! Kailangan kong makainom. Tanod! Kapitana! Kumuha kayo ng isang basong tubig! Tinoy! Okay, Kapitana! Bilisan mo, Tinoy! Kapitana! Ito na po ang isang baso ng tubig. Lino! Akin na. Lino? Maraming salamat sa inyo ng mga tanod mo, Kapitana. Kung hindi kayo dumating, kung hindi niyo ako napainom agad ng tubig, tiyak ang aking kamatayan. Ilyo? Nini? Ha? Mara, Bakit parang bigla kayo natakot? Wala. Huwag na kayo magkaila. Alam ko iisang dahilan kaya mukhang malalim ang iniisip niyo dito sa bukid. At kung bakit natakot kayo nang lapitan ko kayo. Nini, may gagawin pa pala ako sa amin. ako rin, uwi na rin ako, Ilyo. Teka! Mag-usap muna tayo tungkol sa narinig yung pag-uusap namin kagabi ng inay ko. Bitiwan mo ang braso ko, Mara. Ako rin, bitiwan mo ako. Narinig yung sabi ng inay ko na isa siyang mambabarang, hindi ba? At yun ang dahilan kaya kumaripas kayo ng takbo palabas ng aming bakuran kagabi. Hindi. Wala kaming narinig ni Ilyo sa inay mo. Nini Ilyo, kung sinabi ng inay ko na isa siyang mambabarang, nagbibiro lang siya. Hindi totoong mambabarang si Aling Sela. Hindi. Walang kapangyarihan ng inay ko. Huwag niyo ipapaalam kahit kanino na mababarang ang inay ko. Kung hindi, baka madisgrasya kayo. Ang gusto ko, Mara, makasigurong hindi ako may papahamak ni na Ilyo at Nili. Kaibigan ko ho sila, inay. Kunan mo sila na litrato. Oh, pero inay... Sundin mo ako! Babarangin niyo rin ho sina Ilyo at Nini. Lahat ng maaaring magpahamak sa akin, makakatikim ng bagsik ng aking kapangyarihan. Mamamatay sa barang! Ano, Ilyo? Nini? May nambarang sa Faith Healer? Na si Lino kaya muntik na siya namatay? Oo, Kapitana. Kaya nga, nilapitan namin kayo dito sa kalye. Ay sus! Hindi totoo ang barang. Maniwala kayo sa amin. Para mapigilan nyo yung mababarang sa pagsasabog ng lagim. Kapitana! Bakit biglang natigilan kayo magkaibigan? At naging mailap ang inyong mga mata. Kapitana, parang may kumuha mo ng litrato sa atin. Sino naman ang kukuha sa atin ng litrato? Kapitana, kinakabahan kami. Baka tayo po yung sumunod na biktima ng barang. Tama na. Tama na yung tubig sa planggana, Mara. Inay, itutuloy niyo ho ba ang inyong balak? Dapat. Kailang manatiling lihim sa ibang aking kapangyarihan. Bakit ang litrato lang ho ni na Ilyo at Nina ang inilubog niyo sa tubig? Ikaw na rin ang nagsabing silang dalawa lang ang naniniwalang isa akong mambabarang. Ang litrato ni Kapitana at ng tanod na si Tinoy. Hindi ko ito itatapon. Maaaring isang araw, kailangang barangin ko rin ang kapitana at ang tanod. Inay, kawawa naman o sina Ilyo at Nini. Nagsumbong ka mo sila kay kapitana. Kaya nga ho, palihim ko silang kinuna ng litrato. Tama lang ang ginawa mo, anak.
Nay. Dapat matikman ni na Ilyo at Nini ang bagsik ng aking kapangyarihan bago nila mailantad sa lahat ng aking lihim. Dapat silang mamatay bago kumalat sa buong barangay na isa akong mambabarang. Kayo na naman? Kapitana, Kapitana. nagduda ho kami ni Nini kung sino yung kumuha ng litrato sa atin kanina sa kalye. Oo nga. Kaya sinundan namin kayo ni Tarod Tinoy dito sa barangay hall. Sino nga kaya ang kumuha ng litrato sa atin? Kapitbahay namin si Mara. Ha? Bakit tayo palihim na kukunan ng litrato ng kapitbahay ninyo? Dahil mambabara nga ho ang nanay ni Mara. Baka gamitin ni Aling Sela ang retrato namin ni Ilyo para kami barangin. Huwag kayong basta nagpaparatang sa inyong kapwa. Masama yan. Oo, maniwala kayo sa amin. Baka magdamdam lamang sa inyo ang inyong mga kapitbahay. Kapitana, Ay! Bubulog na kumagat sa praso ko. Ay! Naku po! Ano yan? Kinagat din ako ng bubuyog sa leeg ko! Naku! Bukod tangi naman kayong magkaibigan lang ang kinagat ng insekto. Bago yun, lumipad papalayo. Napakasakit ng praso ko! Ako din! Ang sakit ang leeg kong kinagat ng bubuyog! Kapitana! Namimilipit sa sakit ang magkaibigan! Kapitana, tulungan niyo ako! Kapitana! Tulungan niyo rin ako! Ano ba nangyayari sa inyo, Ilyo? Oo nga! Nakagat lang kayo ng bubuyog. Namilipit na kayo sa sakit. Napakasakit ng praso ko! Ginoo. Sakit din ang leeg! Tinoy! Tinoy! Handa mo sa isang barangay. Kapitana! Ngayon din ho! Ilyo! Isusugod namin kayo ni Nini sa ospital. Wag ho, Kapitana! Masakit Wag ka ho! din leeg ko eh! Dapat ma-check up kayo ng doktor. Hindi kami magagamot ng doktor, Kapitana! Mukhang maluba ang sakit ninyo magkaibigan. Wala ho kaming sakit ni Nini! Ano wala? Namimilipit kayo at namumutla. Binabarang mo kami! Binabarang? Oh. Maniwala kayo sa amin, Kapitana! Doon nyo kami dalhin sa faith healer o albularyo. Ano? Kapag hindi kami kagad nagamot Ay! ng albularyo, malamang mamatay ho kami sa parang! Roma, kumusta ng pakiramdam mo? Nanghihina pa rin ako. Kuya Chris. Natatakot ako. Saan ka natatakot? Baka may kumagat na naman sa akin na insekto. Kumakalat na yata sa barangay natin ang nangyari sa'yo. Bakit mo nasabi yan, kuya? Kasi nabalitaan kong nagkasakit din sina Ilyo at Nini. Gaya ng nangyari sa'yo. Kinagat rin sila ng bubuyog. Binarang din ang mga kaibigan ko. Totoo kaya ang barang? Dati, hindi ako naniniwala doon, kuya. Pero sa naranasan ko, sa matinding sakit na naranasan ko nang makagat ako ng bubuyog, naniniwala na ako. Totoong naging biktima ako ng barang. Pero Roma, sino naman ang maaari mang barang sa'yo? Hindi ko alam. Wala tayong alam na mambabarang dito sa lugar natin. Kapag kaya ko nang lumakad, pupuntahan ko sina Ilyo at Nini. Para ano? Maaaring alam nila o may hinala sila sa kung sino ang mambabarang. Kaya naging biktima rin sila ng barang. Nakakapagtaka ho, inay. Hindi niyo naman kinakawkaw ang tubig sa planggana, pero gumagalaw. Hindi ka na nasanay sa bisa na ritual at orasyon na ginagawa ko, Mara.
Naniniwala ho ako na talagang may kapangyarihan kayo. Ayan. Huminto ng paggalaw ng tubig sa planggana na kinalulubugan ng litrato ni Nailyo at Nini. Ano ang ibig sabihin nito, Inay? Palatandaan yan, Mara. Hindi na magtatagal ang buhay nila. Mamamatay na ho mga kaibigan ko? Mamamatay na sila sa barang! Chris, salamat. Tinalaw mo ko. Magang-maga ang mga braso mo, Ilyo. Gaya ng nakita kong pamamaga ng leeg ni Nini nang dalawin ko siya. Nagsimula lang ito sa kagat ng bubuyog. Katulad ng nangyari kay Roma. Pare-pareho kaming pinarang. Hindi nga rin malaman ng doktor ang naging sakit ninyo ni Nini. Walang doktor na makatutulong sa amin. Ilyo, papaano kaya kayo magagamot ni Roma? Hindi na kami magagamot kung hindi mapapatigil si Aling Sela sa pambabarang sa amin. Ano? Si Aling Sela na kapitbahay nyo? Oh, Chris. Ang inay ni Roma, siyang mambabarang. Hindi ko akalain. Maniwala ka. Naniniwala ako sa'yo. At kay Nini. Isusumbong ko si Aling Sela sa albularyong sinundo ng mga kamag-anak ko pagdating nila. Ilyo! Sumumpong na naman ang matinding pagsakit ng namamaga akong braso. Yes. Pinahirapan na naman ako ng mambabarang. Ate ko na matatagalan ng sobrang sakit ng braso ko. Ilyo! Ilyo! Kapitana, namatay po sina Ilyo at Nini sa matinding sakit ng bahagi sa katawan nila dahil sa kagat ng bubuyog. Biglaan ang pagkamatay nila. Kawawa naman po ang mga kabarangay natin. Grabe ang kanilang naging sakit ba? Hindi nagkasakit sina Ilyo at Nini. Ha? Binarang po sila. Yan ang iginiit sa akin ni Nini bago sa nalagutan ng hininga. Kapitana, ang nangyari po kina Ilyo at Nini, maaaring mangyari rin po sa kapatid kong si Roma. Kung totoong may mambabarang dito sa lugar natin, dapat mahinto ang pagsasabog niya ng lagim. Kaya nga po kumilos tayo. Pero Chris, hindi natin alam kung sino ang mambabarang. Sasabihin ko po sa inyo ang pinagtapat sa akin ni Ilyo bago po siya nalagutan ng hininga. Ha? Ha? Kapitana, para may kumuha po ng litrato sa atin. Sino yun? Kapitana, maraming tao ho rito sa burol ni Ilyo. Sino ang kumuha sa atin ng litrato? At bakit tayo kukuha ng litrato? Nay! Naipo-develop ko na ho litratong pinakuha niyo sa akin. Magaling, Mara. Bakit niyo pinakuha ng litrato sa akin sina Chris at Kapitana? Narinig kong malaking banta sila laban sa akin. Kaya dapat silang mabarang. Dapat silang mamatay. Tao po! Magandang hapon ho, Kapitana. Narin bang inay mo, Mara? Nasa kwarto ho siya. Mare ba namin siyang makausap? Nagpapahinga na ho siya eh. May lininawin lang kami sana sa kanya. Oo nga. Tungkol po saan yun? Kapitana, may reklamo laban sa inyo, Aling Sela. Oh, wala naman akong ginagawa masama. Hindi ho kayo nambabarang? Hindi! Malamang meron lang naninira sa akin. Wala pa kaming katibayan laban sa inyo, Aling Sela. Pero ano, Kapitana,
Kapag nagkaroon kami ng matibay na ebidensya na isa kang mambabarang at ikaw ang nagsasabong ng lagim dito sa barangay, hindi ako mangingiming gamitan ka ng kamay na bakal. Nay, naniningkit na naman ang mga mata niyo sa galit. Kabisadong mo ko, Mara. Sa lahat ng ayoko, pinagbabantaan ako. Oh, bakit inilubog niyo sa tubig sa planggana ang litrato ni Kapitana? May mamamatay sa gabing ito. Papatayin niyo si Kapitana? Mamamatay siya sa barang! Kapitana, malamang ho, si Aling Sela nga ang nambabarang kina Ilyo at Nini at maging sa akin. Bakit mo nasabi niyan, Roma? Nilait ko po kasi ang kanyang anak na si Mara na nagkagusto sa kuya ko. Ano, Roma? Nagkagusto sa akin si Mara? Oo, Kuya Chris. Pero nilait ko siya sa harap ng ibang tao. Malamang ikinagalit niya yon. Kaya ipinabarang niya ako sa kanyang inay. Maaring ganun nga ang nangyari. Kapitana, baka patayin din po si Roma ni Aling Sela sa pamamagitan ng barang. Huwag kayong mabahala. Palihim naming mamanmanan ng mga tanod si Aling Sela. At kapag napatunayan kung totoong nambabarang siya, mananagot siya sa pagkamatay ni na Ilyo at Nini at sa pagkakasakit mo, Roma. Ay, ano ba yun? May bubuyog na biglang kumagat sa kamay ko. Kapitana, Ha? matapos po kayong agatin ng bubuyog, lumipad na palayo ang insekto. Napakasakit ng kamay ko. Ha? Sumisigid. Hanggang sa braso ko matinding kirot. Kapitana! Kapitana, baka ako binabarang din kayo. Aray! Parang hinahalo kaya kalman ko sa sakit. Ano? Mamamatay yata ako sa matinding sakit ng kamay at braso ko. Galungan ninyo ako. Napakasakit ng kamay at braso ko. Kapitana. Kaya ako nabuwal sa matinding kirot. Kapitana! Tutulungan ko na ako kayo! Hindi ko makaya tumayo, Tinoy. Aalalayan po namin kayo ng tanod niyo. Oo! Hindi ko kaya bumalik. Kapitana! Kumapit ho kayo sa akin. Yan! Sige po! Yan! Ganyan! Tinoy, dalhin niyo ako sa ospital. Kapitana, kung binabarang po kayo, malamang hindi rin po kayo matutulungan ng doktor. Gaya ng nangyari sa kapatid kong si Roma. Dalhin niyo ako, Chris. Ayaw ko pang mamatay. Tatawag po ako ng albularyo o kaya faith healer. Bilisan niyo. Hinahilan na ako. Kapitana! Lakasan mo ang loob mo! Hindi po ako magdadagal. Sandali lang po. Tinoy, hindi ko na matatagalan. Ang matinding sakit ng braso ko Lakasan niyo po ang loob niyo! na kumakalat na sa buong katawan ko. Oh. Hindi ko na matatagalan na. Ang sobrang kirot. Ha? Kapitana? Kapitana! Napakabagsik ng kapangyarihan ng mambabarang, Chris. Oo nga po, Itay. Sa ilang sandali lang na paghihirap ni Kapitana, matapos siyang makagat ng bubuyog, nalagutan na po siya ng hininga. Ang ikinababahala ko, baka ang nangyari kay Kapitana at kina Elio at Nini, mangyari rin sa kapatid mo. Itay, si Aling Sela nga po kaya ang mambabarang? Malamang na siya nga.
Siya ka mo'y tinuro ni na Ilyo at Nini bago namatay ang magkaibigang yun eh. Maaring totoo po yun. Pero hindi po natin lubos na kilala si Aling Sela. Kailan lang sila napalipat ng apo niyang si Mara dito sa barangay natin? Pero ang pinagtataka ko po, Itay, kung nabarang nga din po si Roma, bakit nauna pang namatay sa kanya sina Ilyo at Nini? Pati si Kapitana. Hindi natin alam, Chris. Hindi po kaya mas malagim ang binabalak sa kapatid ko ng mangbabarang? Nay, gumagalaw ang tubig sa planggana nang umusal kayo ng orasyon. Napatunayan mo na ang bagsik ng kapangyarihan ko, Mara. Oo, Inay. Bilib ako sa inyo dahil nagawa niyong patayin sa barang sina Ilyo at Nini. Pati si Kapitana. Kaya nga, isusunod ko na sa kanila ang taong nanlait sa'yo. Si Roma, siya ho talagang gusto kong parusahan niyo. Siya ang labis na nanakit sa damdamin mo, anak. Kaya unti-unti ang gagawin kong pagpatay sa kanya. Sigurado ho bang mamamatay rin si Roma? Wala akong binarang na nabuhay, anak. Kayo ang bahala, Inay. Sa gabing ito, hindi ko napahihirapan lang ang taong nanlait sa'yo. Tutuluyan ko ng patayin si Roma sa barang. Magandang gabi sa inyong mga ama, Chris, Mang Nelio. Magandang gabi rin sa'yo, Lino. Salamat po, dumating kayo. Nangako ako sa itay mo na pupunta ako rito sa inyo ngayong gabi, Chris. Hindi ko nga inaasahan darating ka, Lino. Ang buong akala ko, hindi ko na kayo mapapakiusapang tulungan ng anak kong si Roma. Wala naman dahilan para hindi ko kayo tulungan. Nabigo na po kayong makilala ang mambabarang. Dahil sa bagsik ng kanyang kapangyarihan. At nalagay rin po sa panganib ang inyong buhay. Oo, Chris. Pinahirapan din ako ng mambabarang. Pero maaari akong tumulong sa inyo na hindi na malalagay sa peligro ang buhay ko. Mapapagaling mo na kaya ang anak ko si Roma? Tapatan no, Mang Nelio, no? Hindi ko magagamot ang bunsong anak nyo. Oh? Hindi ko kayang tapatan o higitan ang bagsik ng kapangyarihan ng nangbabarang sa kanya. Mang Lino, ano po kaya ang dapat namin gawin para gumaling ang kapatid ko? Isang dapat yung gawin ng itay mo, Chris. Sabihin mo, Lino, ano yun? Gagawin po namin, Itay, ang lahat. Huwag lang po mamatay ang kapatid ko sa pambabarang. Ano? Ano, Chris? Makikiusap tayong magmamakawa sa mambabarang? Yun po ang sabi ni Mang Lino. Yun lang daw po ang makapagliligtas kay Roma sa tiyak na kamatayan, Itay. Pero, hindi ko yata kayang gawin yun. Wala po tayo sa posisyon para magmatigas. Tayo na nga naargabyado eh. Tayo pa magpapakumbaba ng argabyado sa atin. Itay, huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Kung may sapat na katibayan lang ako labang kay dyan sa sela na yan, ididimanda ko siya. Ipabibilanggo ko siya sa ginagawa niyang pagkapahirap kay Roma. Itay, ayon po kay Mang Lino, anumang oras maaaring patayin si Roma ng mambabarang. Hindi ako papayag na tuloy ang mapahamak ang kapatid mo, Chris. Ibig niyo pong sabihin, payag na kayo sa mungkahin ni Mang Lino? Oo, anak. Huwag lang mamatay ang kapatid mo. Makikiusap at magmamakaawa tayo sa mambabarang. Hindi ako mambabarang! Sheila, huwag ka naman magalit. Opo, naparito po kami para makiusap sa inyo. Ay, huwag ninyo akong paratangan ng masama. Tigilan mo na kasi ang pagpapahirap kay Roma. Aling Sela, nagmamakaawa na po kami sa inyo. Huwag mo nang barangin ang anak ko. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo? Hindi ako mambabarang! Sheila, hindi ka namin mapipilit na umaming ikaw nga nagpapahirap sa anak kong si Roma. Pero kapag may masamang nangyari sa kanya, Pinagbabantaan mo ba ako? handa akong mamatay at pumatay sa pagtatanggol sa aking mga anak. Itay, tama na po. Uuwi na po kami. Chris, pasensya na kayo ng itay mo sa inay ko. Ay, Mara! Gawin mo na ang dapat mong gawin! Oho, Inay. Sandali. Bakit mo ako kinukuha ng litrato? Ha, Mara? Mang Nelio, pasensya na ho kayo. Sumunod lang ako sa utos ng inay ko. Sheila, anong binabalak mong gawin? Pati ba ako babarangin mo? Itay,
Hindi niyo po dapat sinagot ng pabalang kanina si Aling Sela. Kumukulong dugo ko sa babaeng yung Chris. Maaaring totoo pong isa siyang mambabarang. Malamang na siya nga nagpapahirap sa kapatid mo. Baka barangin din po niya kayo. Hindi ako natatakot sa barang. Pero itay, Aray ko! May bubuyog na biglang kumagat sa binti ko. Ang sakit! itay, baka binabarang na po kayo ni Aling Sela. Napakasakit ng binti ko! Mara, hindi na magtatagal ang buhay ni Mang Nelly. Inay, bakit hawak niyo ang litrato ni Chris? Gaya ng ginawa ko sa litrato ni na Roma at Mang Nelio, ilulubog ko rin sa tubig sa palanggana ang larawan ni Chris. Babarangin niyo rin ho siya? Si Chris, ang kanyang kapatid na si Roma at ang itay nila. Silang mag-aamay sabay-sabay na babarangin ko ngayong gabi. Mamamatay silang mag-aama sa barang! Nay, wag ho! Huwag mo nga akong hadlangan sa gagawin ko, Mara! Huwag niyo ilubog sa tubig sa palanggana ang litrato ni Chris! Bakit ba marunong ka pa sa akin? Huwag niyo po siyang barangin! Alam ko ang dapat kong gawin. Inay, barangin niyo na ho ang lahat. Ang kapatid at ama ni Chris. Pero wag siya! Tatlo silang mag-aama na mamamatay ngayong gabi. Kung hindi ko kayo mapipigilan, kung babarangin niyo rin si Chris, unahin niyo na ako! Mara? Hindi ho ako papayag na patayin niyo ang mahal ko! Ano? Nagmamahal ka na? Mahal ko si Chris! Mahal na mahal! Mara. Huwag niyo lang barangin si Chris! Ako na ang sasalo sa buhay niya! Ano pang hinihintay niyo? Barangin niyo na ako! Patayin niyo na ako! Napakasakit ng binti ko. Aray ko, umaakit ang kirot sa hita ko. Mang Lino, parehong magang-magana ang bahagi ng katawan ni na Itay at Roma na nakagat ng bubuyog. Hirap na po sila kaya sinundo ko na kayo. Pareho silang nababarang. Ano po ang dapat natin gawin para matulungan sila? Hindi mo lang matiis. Wala tayong laban sa kapangyarihan ng mambabarang. Panonoorin lang po ba natin ang paghihirap ni na Itay at ang kapatid ko? Hintayin na lang po ba natin mamatay sila? May paraan para makaligtas sila sa tiyak ng kamatayan. Ano pong paraan yun? Hindi ko lang alam kung magagawa mo. Mang Lino, sabihin niyo po sa akin. Kahit ano gagawin ko, makaligtas lamang sa kamatayan ng pamilya ko. Isa lang ang paraan para labanan ng bagsik ng kapangyarihan ng mambabarang. Kapangyarihan sa kapangyarihan. Lagim sa lagim. Inay, huwag niyo ho akong pagtawanan! Dalaga ka na nga pala, Mara. Natural lamang na matuto ka ng magmahal. Si Chris, wantangin na lalaking natutuhan kong mahalin, Inay. Sige, hindi ko siya babarangin. Pero ang kanyang ama at kapatid, mamamatay sila sa gabing ito! Hindi ko na matatagalan ang matinding sakit ng binti at hita ko. Itay! Mamamatay na pinatat tayo! Umaakit ang Itay! sakit. Roma! Parang may gumagalaw pa sa loob ng namamaga kong binti at hita. Eh, lalong tumitindi ang kirot. Pakyat ng pakyat. May kumagal din sa loob ng namamagagong braso, Tay. Sobrang sakit. Gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Gusto ko na mamatay para matapos na ang paghihirap ko. Roma!
Roma, huwag. Huwag kayong mag-alala ni Itay. May paraan para gumaling kayo. At gagawin ko ang paraang yun. Kahit malagay pa sa panganib ang buhay ko. Ano, Chris? Gusto mong iligtas ang buhay ng iyong ama at kapatid? Opo, Alinsela. Kaya nagbalik po ako rito sa inyo. Chris, makakaligtas sa kamatayan ng itay mo at ang kapatid mo. Papaano, Mara? Kung pakakasal ka sa akin. Kasal? Narinig mo ang anak ko, Chris. Payag po ako, Alinsela. Narinig niyo, Nay? Payag si Chris na makasal kami. Kung ganon, tatanggalin ko na ang litrato ng kanyang ama at kapatid sa pagkakababad sa tubig bago sila matuluyan. Oh, Chris, pinaligaya mo ko. Mara, samahan mo muna ang inay mo sa kwarto. Siguraduhin mong hindi nababarangin ng Itay at ang kapatid ko. Oo, Chris. Sasiguruhin ko ang kaligtasan ng mga pamilya mo. Ngayong nalansi ko na ang mag-ina. Susundin ko na ang inutos ni Mang Lino. Palihim kong kukunin ng litrato ni Mara at Alinsela sa nakadisplay sa dingding. Mara, nalinlang tayo! Ano ang ibig niyo sabihin, Inay? Hindi ako naniniwalang totoong payag si Chris na makasal kayo. Bakit ho? Umuwi na nga siya para ihanda ang lahat para sa kasal namin. Nilansi lamang niya tayo, Mara. Ang gagawin niyo ni Chris sa akin? Wais ang lalaking yon. Desidido po siyang iligtas sa kamatayan ng kanyang ama at kapatid. Masama ang balak niya sa akin, pati sa'yo. Nay, hindi ko kayo maintindihan. Mara, nawawala ang litrato natin dito sa sala. Ang mga litrato ho natin? Malamang si Chris ang nagnakaw nun. Aanino naman ni Chris ang ating mga litrato? Masama ang kutob ko. Nay, anong gagawin niyo rito sa kwarto? Kunin mo ang litrato ni Chris at ng kanyang ama at kapatid. Bilisan mo! Bakit ho? Babarangin niyo ho sila? Kailangan mamatay ang mag-aama bago tayo ang mapatay nila sa barang! Mang Lino, gumalaw po ang tubig sa palanggana. Nang ilabog ko po ang litrato ni Mara at Alinsela. Palatandaan lang yan, Chris, na sadyang mabagsik ang kapangyarihan ng mambabarang. Malamang po naghinala sila na ako ang kumuha sa kanilang litrato. Alam ko, tiyak na babarangin ni Aling Sela kayong mag-aama. Baka patayin niya na po kami. Huwag kang mabahala. Uunahan natin si Aling Sela. Ang kapangyarihang ginagamit niyang kapangyarihang gagamitin ko laban sa kanya. Ginagalit niya ako ng gusto. Unahan na lang kami sa pambabara. Nay! Nay! Bakit to? Bakit huminto kayo sa pagsasagawa ng ritual at orasyon? May bubuyog. Biglang kumagat sa batong ko, Mara. Masakit. Aray! Kinagat rin ho ako ng bubuyog sa braso, Nay! Mara, binabarang tayo. Mamamatay ho ba tayo? Gusto kong kontrahin ang kapangyarihan ng nambabarang sa atin. Ayoko pang mamatay. Pero hindi ko na kayang magsagawa ng ritual at orasyon. Nangihina ako dahil sa matinding sakit ng bato ko. Nay! Lalo pong tumitindi ang sakit ng braso ko! Gumagapang sa sobrang sakit sa buong katawan ko! Namamaga ang katawan mo, Mara. Namamagaling ang katawan niyo, Nay. Nararamdaman ko! May mga gumagalaw sa loob ng namamagang katawan ko. May gumagalaw din ho
Pumutok na! Napamag ang katawan ko! Ito ko yun, mamagang katawan ko. May lumalabas na mga bubuyog na namamag ang katawan ko! Ay, lumalabas yung insekto sa namamagang katawan ko. Ano po, Mang Lino? Patay na si Mara at Aling Sela? Oo, napagod ako, Chris. Ay, kung hindi nagtagumpay ang plano ko laban sa kanila, malamang na kayong mag-aamang napatay ng mambaparang. Marami salamat sa pagliligtas mo sa amin, Lino. Tatanawin po namin habang buhay na utang na loob sa inyo ang pagkakaligtas ninyo sa amin. Utang po namin sa inyo pangalawang buhay namin. Hindi sa akin, Chris. Sa Diyos tayo lahat magpasalamat. Sapagat niloob ng Panginoon na magwakas ang pagkakalat ng lagim ni Aling Sela. Ang walang budhi at walang kaluluwang mambabarang. Malagim at kakilakilabot ang parusang hatid ng barang. Subalit may hangganan ang bagsik ng kapangyarihan ng mambabarang. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Barang. Sa isa na namang gabi ng lagim!